So next is I'm going to teach you guys how you can create your Skype, Slack, and Trello. So basically, ito yung mga tools na ginagamit natin ng mga clients natin. So before working online, I think you should know this tools first before you can actually ito yung tatanungin nila na may Skype ka ba, what's your email address, and may Trello ka na. So dapat alam mo tong tatlo para pag mag-interview ka na ng client mo, and it's easier for you and may advantage ka na kasi nga alam mo na tong tatlo ng mga basic tools na ginagamit sa mga online freelancing natin na career. So, first is yung Skype natin. Ito yung Skype guys. Kung hindi pa yun nakikita yung Skype, probably posible naman, 'di ba? So ito yung Skype natin. Ito yung Skype. So basically, isa tong i-download mo lang to. It's an app na pwede mo gamitin sa cellphone mo. At the same time, pwede mo rin gamitin sa computer or sa laptop mo. So all you need to do is you need to go to Google and then Skype. Type in Skype and then i-download mo yun, install mo yun. And then pag ma-install mo na, mag-sign up ka na sa email na ginawa mo before, yung exact email mo. And then ito na yung magiging result ng application. So ito na yun, once mo open mo yung Skype, ito na yun siya. So dito mo makita yung mga client mo. Pero yung mga tao dito guys, hindi siya active ng mga client ko. Ito yung mga client ko before or mga interviews ko na hindi ko pa ano, di ako natanggap sa work. So mga 2018 pa yan, so matagal na yan. So ito yung Skype, importante na marunong kang maggumamit ng Skype kasi dito usually tumatawag and nagchat-chat yung mga clients natin. So it's really important to have this and at least may background ka na before before communicating with your client. Next is you need to have your Slack. So ano ba yung Slack guys? So if you try to go to Slack, ito yung Slack na ano, usually ang magbibigay sa iyo ng link nito is yung client mo. Is parang management tool pa rin ng mga client na binibigay sa iyo. So studyhan nyo lang siya, mag-sign up kayo dyan, and then gamitin nyo rin yung email na ginamit mo, and then yung ang whole na Skype is ito talaga. Ito yung Skype na obviously i-blur ko lang para hindi nyo makita yung client at saka mga business partners namin yan. So ito yung whole na application ng Slack. It's parang management tool din na ginagamit ng mga client mo. At least kung may mga time kayo, mag-study kayo via YouTube kung ano bang dapat gawin via dyan sa Slack. And then next is yung Trello. Trello is my favorite kasi nga pwede mo rin gamitin to as your personal tool sa yung management. Kasi usually sa mga client na meron kayo, usually yung mga client natin gumagamit talaga ng Trello. Let's say for example, kasi dito nila ilalagay yung mga task mo. Let's say for example, kung ako maglagay, di ba, ito to do, kaya sila, and then your work, schedule, and then work, then so let's say for example, work, and then done. So, example yung client mo may task may task siya sa iyo. Let's say for example, create a blog, then create an article, email clients, email clients. So, let's say for example, pwede 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 rin usually ang mga boss ko ginagamit nila in progress. Okay, so ito yung ginagamit guys. So for example, pwede mo siyang mag-drag and drop kasi. So example, para makita ng client mo is mag-work ka. So for example, to do, then this one is work, di ba? So for example, is yung client nilagay nito yung mga task na gawin mo. So for example, mag-work ka na, so i-drag mo lang para alam ng client na nag-work ka na. And then if done na, so you can just simply drag it. So ito yung ginagamit ng mga client usually para ma-monitor nila yung mga work natin. So you can also study this, yung Trello, para may advantage kayo sa pag ma-hire na kayo ng mga client nyo. Okay? So number one is importante yung Skype. Dapat malaman niyo, studyhan yung Skype, mag-create kayo ng account, then yung Slack, mag-YouTube kayo about kung ano bang mga features dyan, and then yung Trello. You can create your own account
Ang importante is may email ka na. Okay? Yung email kasi yung gagamitin mo to sign up with this websites or these tools. That's all for this lesson. See you sa next lessons natin, guys.